itutuloy natin yung nakaraan. Nandun pa rin naman tayo. Kung ano yung nangyayari sa Israel noong mga nagdaang panahon. Kasi sabi ko nga mapalad tayo dahil alam natin itong mga bagay na to. Maraming taong hindi alam. And one day, they will be surprised pagka nangyari, isa-isang nangyari, yung mga sinasabi na for 7 years, may matinding kahirapan na mangyayari sa ano. So we are blessed. Kasi hindi lahat ng tao, sabi doon, kung pinananahanan ka ng Holy Spirit, nasa iyo ang Diyos, definitely ipauunawa sa iyo ng Diyos to eh. At may mga tao nga hindi nakakaalam. So, habang nalalaman natin to, responsibility naman natin sila. Lalo na yung pamilya natin, mahal natin sa buhay, na ipaalam na one day, babalik ang Lord. So, dapat tayo ay ready. Okay? So, natapos tayo nung nakaraan dyan. Pinag-aralan natin yung bagay na yan, na kung saan, yung mga nangyayari dyan sa Israel ay malaki ang kinalaman. Kasi andyan yung mga sign, yung mga tanda, na kung saan ang Lord ay babalik uli. Muli siyang aapak sa lupa. Muli siyang aayusin ng lupa. Muli siyang magro-rule sa lupa. Ang una niya pagdating dito, di ba, nung ipanganak siya, pinako siya sa krus, bumalik siya sa langit, mangyayari uli yun. Pero hindi na as a baby. Babalik siyang meron daw rod of iron. Ibig sabihin, ang hustisya, ipapairal niya sa sanlibutan for 1,000 years. Okay? Sabi nga, kahit napakalit ng bansang yan, mas talo pa niya, mas nadaig niya pa yung tindi ng gera kaysa doon sa mga malalaking bansang nakapaligid. Mas nadaig nila yung mga war sa Russia. Ang pinakamatinding war na dinaranas, yung nasa kulay maroon. At ang Israel kulay maroon. Yung maliit na bansang yan. Ibig sabihin, natalo niya pa yung iba't ibang lugar sa dami ng casualty, sa dami ng namatay. Kailan yon? 2023 lang po yung statistics na yan. So, 3 years pa lang ang nakalipas. So, iyan yung, kumbaga, parang NSO nila. Kumbaga, kung ano na ba nangyayari sa mundo, gano'n na karami ang nadadamay sa war. Yan. Ang Pilipinas pala, orange, may mga minor tayong mga conflict. Alam naman natin yon, may mga minor tayo sa mga iba nating Ganun pa man, pagmasdan natin lagi, yung maliit na bansang yan, ay diyan natin makikita na ang Diyos na nangako, tumutupad. Pag sinabi niyang, eto yung chosen kong bansa, ililigtas ko to one day, hindi sila manlilipol, makikita natin tumutupad. Sa atin ba may mga pangako ba ang Lord na maging anak niya tayo? Yes, marami. Di ba? Basahin lang natin ang Biblia, malalaman natin yung mga napakaraming pangako ng Lord. Okay? At nung minsan nga, nagsalita yung leader, si Prime Minister Netanyahu. Yan pa rin ang ang leader ng Israel, si Netanyahu. Kilala niyo ba si Netanyahu? Nakikita niyo ba yan? Yung Israelites na, yung Hudyos, na leader na Israel. Okay, madalas yan, nasa balita naman siya kung nakikinig tayo ng balita. So, ito yung isa sa mga dineklara niya nga, let the world remember, those who tried to destroy us are no more. Actually, inisa-isa natin yan, di ba? Yung mga nagtangka. Kasi ang Lord na nagsabi pag nagsimula yung desolation, yung destruction, yung pagkawasak sa inyo, yung panganib sa inyo, yung kahirapan, dire-diretso yan. Sinabi niya yun, matatapos lang yan pag bumalik ang Lord. Itong mga kaguluhan na yan sa kanila. Okay, marami siya dito na inalala. Ito yung mga bansa na sinabi niya na nakasurvive sila dyan sa mga bansang yan. Yung mga nakapaligid na yan, na patuloy sila nagsusurvive. So ito rin, inisa-isa din natin yan na hindi nila nakakalimutan. Okay? Na kung paano nadaanan nila, nakaligtas nila doon sa Pharaoh. Okay? Sino nga yung ginamit ng Lord sa Egypt para sila iligtas? Si Moses. Di ba? Pagka yung, I think, mahal na araw, pinapalabas yan, yung 10 Commandments. Di ba? Ginamit ng Lord para sila iligtas dyan. Sa Greece, sa Rome, okay, Spain, at marami pa, kay Hitler, hindi sila nalipol. Okay, sa mga Arab na patuloy, at yan yung mga isa-isa na kanilang inaalala na iniligtas sila dyan ng Lord. Even Iran. Last week, pinashare ko kay Pastor yung mga ilang latest, di ba?
kung paano yung katalinuhan na mula sa Lord, ibinibigay niya sa mga anak niya, sa Israelites, dun sa bansa. Na kahit kaliit-liit nila, kaya nila magpabaksak ng mga leaders na nakapaligid sa kanila. Hindi yun sa kanila, because yun ay galing sa Lord. Kumbaga, ang kamay kasi ng Lord ay nasa kanila. What more, tayo mga anak, sabi ko nga kung kakampi natin ng Lord, sabi sa Biblia, sino ang laban sa atin? If God is for us, who can be against us? Okay? Yan. So, sa Jerusalem, maraming pag-atake, 52 times. Okay? Ito, nung 75th year ng Israel, iyan po sinabi yan. Ngayon po yata, I think 78 years na ang Israel mula nung maging bansa sila, or 79 years na mula nung maging bansa Israel. Nung ika-75th year ng pagkatatag ng bansang Israel, nagpahayag si Netanyahu. At ito yung mga nabanggit niya ng mga statistics. Okay, attack sa Jerusalem 52 times, besiege 20. Pag sinabing besiege, nakubkob, 23 times silang nakubkob, nasira sila 39 times. Completely destroyed 3 beses. Nung year 70, di ba, completely na-destroy sila. Kaya nga nawala sila doon sa lugar. Napali sila doon. Captured, ilang beses silang na-captured? 44 times. Yan ang dinaanan po nitong bansang to. But we have never forgotten Jerusalem. Kasi yun yung lugar. Yun yung syudad ng Diyos eh. Doon sila itinatag. Kaya alam nila, papanatilihin sila doon ng Lord. It is in our heart, in our mind, and it will live in our soul as long as we live. Let the world remember, those who tried to destroy us are no more. Iyan yung mga bansang nabanggit kanina, yung Egypt, Lebanon, Babylon, Greece, si Alexander, Romans are all gone, but we still survive. They, yung Islamists, want to raise us. Actually, sa iba pa natin pag-aaral, ipapag-aaralan natin ano magiging papel ng Islam. Okay? Sa wakas. Pag-aaralin din natin yan. They took our traditions and heritage and they took our teachings. They claim our prophets. Abraham became Ibrahim. Actually, prophet din nila. Si Solomon became Sulaiman. Okay? Yung mga pangalan na inadapt nila na sa kanila yung mga propeta daw niya. Okay? At massacre din ang inabot nila nung dumating ang panahon na yung kanilang propeta na mga Islamist at na dumating, sabi niya, pinatatanggap sa kanila at hindi nila yung tinanggap. They refused it. And ano ginawa sa kanila? So they killed us. They seized our cities. They turned our cities to, our city, Yathrib, into Medina. Alam naman natin na kung ano na yung nakatayo ngayon doon sa lugar na yun. Okay, even doon sa Saudi, di ba? Yung lagi may pilgrimage doon na taon-taon yun, and drove us away. Yung lugar na sinasabing doon nandun ang templo, iba yung nakatirik ngayon doon. Okay, yung Dome of the Rock. Sa Mecca, we were 200, they killed us. Ano po yan? Wala sa Biblia diretso yan, pero nasa news po yan, nasa balita po yan. Nasa history po yan, mababalikan nyo po yan. They called us enemies and slaughtered us. The same happened in Syria. In Oman, 300,000 of us were murdered. In Iraq, we were 200,000. In Turkey, we were 400,000. We were massacred. Ganyang karami yung namamassacre sa kanila. And yet, they still exist. Why? Kaparte kasi yan ang sabi ng Lord eh. Bakit? Kasi doon sa kasalanan na ayaw nilang bitawan. At yun na yung idolatry at yung hindi paniniwala kay Jesus Christ na siya ay Diyos. They killed us and took our cities, money, property, homes, livestock, and honor. Yet, we survived. Over 1,300 millions of Jews were killed. Still, we survived. Ito yung pahayag kasi nung prime minister nila. 75 years ago, they spat on us, humiliated us, beat us. That was our fate, but we held firm in leadership and in faith. Today, we have our own land, at alam natin, nandun sila. We have our own army, may sarili na rin silang army. We have a modest economy. At alam niyo po bang Israel, ang mayaman po ang Israel? Ang taas po na economy nila, ano tawag doon? GDP? Ang taas ng GDP nila. Kumbaga maganda yung income nila eh. Sa atin kasi, ano yan,
malalaman mo yan na hindi maganda, inflation. Di ba? Ano ba ibig sabihin ng inflation? Madalas natin marinig sa balita, ang tindi ng inflation sa Pilipinas. Ano ibig sabihin ng inflation? Lahat na tumataas. Tuwataas. Yun na lang mga, sabi nga, pandak daw hindi na tuwataas. Okay? So, tama yung sinabi natin, lahat tumataas, ano? Kumbaga, kung mas bababawan natin, example po, yung 1,000 natin, yung 1,000 pesos natin. Noong taong, sabi natin, year 1985. O, di ba? Bata pa ako noon. Ang daming nabibili ng 1,000 pesos. Ilang bag ng grocery yun. So, paano makikita inflation? Ngayon po, yung 1,000, halos isang supot. Di ba puno? Yun po yung inflation. Nawawala ng power or ng capacity yung pera mo na makapagbili ng goods. Bumabaksak po kasi yung value. Wala na tayong masyadong ma-produce. Pero ang Israel po, hindi po biro-biro ang halaga ng bala. Later studies, pag-aaralan din natin yan. Okay? Pero ang Lord kasi ay nagpo-provide para sa kanila. We turned the desert into green. Nung pumunta po sila, nung bumalik po sila sa Israel, halos wala po silang pakinabangan doon. Yung Palestine, wala po silang mapakinabangan doon. Talagang deserto. Yung deserto po talaga napakalawak. Medyo matagal din kami sa Saudi at talagang parang wala siya talagang buhay. Pag nakita mo, brown lang talaga siya. Pag galing ka po sa aeroplano at pababa ka sa, malapit ka nang bumaba sa, puro brown. Ganun po karamihan na makikita sa brown talaga. Sa atin, pag bababa naman, malapit ka na, iba-ibang kulay. Yun ang natin. Pag nakita niyo po ang Pilipinas at malapit na. Kasi yung mga bubong natin, iba-ibang kulay, colorful ang Pilipinas. Okay? So, pero, yung mga fruits nila, anong ginawa nila? Tinulungan sila ng Lord. Yung fruits, medicines, tools, even satellites, hindi nila pinagdadamot yan. Okay? Maraming nakikinabang dito sa mga tinatamasa ng Israel. Ganun man ang nangyayari sa kanila. Hindi sila kaaway to anyone. Kasi nga, nung nakaraan, di ba sinabi ko sa inyo, gusto nilang kapayapaan. Ibinabalik nga nila yung mga lupang nakukuha nila para lang bigyan sila ng kapayapaan. And ilan? 5 times they are rejected. Lagi silang nare-reject. Okay, we have not vowed to destroy anyone. We do not wish to destroy anyone. We do not even conspire against anyone. All we desire is to live with honor in our country, on our land, and in our homeland. For the last 1,000 years, we were destroyed. Okay? Expelled. Pinapaalis sila. Persecuted. But we were not wiped out. Okay? Ano pa? We were never defeated. And we will never be. We will win. We will prevail. Sila lang ba to? Sinasabi nila? Kasi alam din naman nila ang Biblia. Nababasa din naman nila. Okay? At may mga Kristiyano kasi sa Israel. Hindi naman lahat ng Israel hindi kumikilala sa Diyos. May mga Christian na Hudyo. Okay? Sila man ay alam nila na ang Lord ang nagsabi, hindi kayo mawawala sa mapa. Hindi kayo matatalo. Kahit kalit-liit yung bansa, kayo ay pinili ko. Darating ang time na kayo ay magpiprevail. We were in Jerusalem 3,000 years ago. Today, we are in our first homeland, Israel. Okay? Matagal kasi silang walang bansa, di ba? 1947 lang na maging bansa sila. Jerusalem was ours. It is ours. It will remain ours. Jerusalem is from us. We are from Jerusalem. So, Jerusalem is the city of God's people. Sabi ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Pero dito natin makikita na yung sinasabi niya, nasa Biblia din. Nasa Daniel. Na Israel, ito ang mangyayari sa inyo. Pero nevertheless, huwag kayo matakot. Darating ang panahon na kayo ay ililigtas ko. Kumbaga, yun yung yun yung strength na meron sila. Hindi dahil sa bala yun eh. Hindi dahil magaganda yung mga pang-protection nila. Hindi dahil ang tatalino nila, it's God. Okay, na nagpapanatili doon sa bansang Israel. So ngayon, sa kabila ng dinadanas ng Israel ngayon, napakaraming dinadanas silang kahirapan. Ano ang sabi ng Biblia mangyayari? Ano yung time frame ng Israel? Ano yung mangyayari sa Israel sa huling araw? Doon sa 7 years na huli na lang. Sabi, is when that final confederacy of nation comes together. Ang Biblia po nagsabi, merong malalaking mga bansa na magsasama-sama.
ito yung magiging hope din ng Israel para magbigay sa kanilang kapayapaan. I think na college ako nung mangyari, yung nabuo yung European nation, yung 10 bansa, anong tawag talaga doon? European Union. College yata ako. So may 10 bansa na nagsasama-sama. Sabi po sa Biblia, may 10 bansa kasi na magsasama-sama. Magko-confederate sila. At ito yung isa sa magiging way para ang Israel makuha yung kapayapaan. Okay? So, hindi natin alam kung ano, pero kasi ang Biblia nagsabi sa bandang taas. Ang nasa taas kasi is Europe, yung Russia. So, yun yung mga bansa na magkakaisa-isa. Sabi din sa Biblia, doon sa 10 bansa na yun, may lalabas kasing isang leader. Okay, great leader, ruler, called Little Horn. Ang tawag sa kanya, Little Horn. Yung Little Horn, pag binigay rin natin na siya yung Antichrist. Yung great leader na lalabas na magbibigay ng kapayapaan sa ibang bansa. Ang Biblia kasi nagsabi, bago lumabas daw, di 10 bansa. Magkakaisa-isa sila. May 3 bansa doon sa 10 na yon na maaalis sa pwesto. Pag alis na pwesto nun, lalabas daw ang Antichrist, yung leader. So ito, future. Okay, future history na mangyayari to. Kaya nga sabi ng Lord, magbantay kayo. Watch, ano yung nangyayari sa paligid nyo. The moment na nakikita nyo yan, sabi ng Lord, tumingala kayo sa langit, malapit na yung redemption nyo, malapit ko na kayong kunin. Once na yung mga bagay na yan, isa-isa na siya nangyayari. So yung Little Horn, yun yung Antichrist. Siya yung world leader na magre-rescue sa Israel at siya rin yung magpo-protect sa Israel. Okay? Saan galing yan? Sa Biblia. Ang Lord ang nagsabi. Nakikita ba natin siya unti-unti? Yes. Madalas pong pag-usapan sa UN kung paano bibigyan ang Israel ng yung peace nila. Kung mapapanood nyo po minsan, nag-meeting po sa United Nations, yung mga leader ng iba't ibang bansa. Pagka po tumatayo na si Netanyahu, yung Prime Minister, para magsalita ng kanyang at peace, isa-isa po ang dahil po naglalabasan ng mga leaders. Minsan maiiyak ka na lang, pero sabi mo, Lord, nasusulat naman yan eh. Hindi naman sila magagapi. Ganon nila bastusin po talaga. Habang nagsasalita po yung isang leader ng isang bansa, maraming bansa naglalabasan. Hindi sila pinakikinggan. Kailan nangyari yan? Latest po yan. Ito-nito lang po yung mga nangyayari. May mga pag-uusap sila. Okay? Pero, ang Lord ang nagsabi, merong isang ruler na magbibigay sa kanila ng proteksyon. Ano yung mangyayari sa panahon na yon? Sabi sa Ezekiel, ang Israel will be so secure, pag dumating yung time na yun, pag lumabas ang Antichrist, magiging secure sila, feeling they are protected kasi dun sa peace na ibinigay ng Antichrist. Ano ang gagawin nila? It says, she is living in unwalled villages. Kumbaga, hindi na nila kailangan ng walls. Mananahan for a while ang Israel doon sa lugar daw na walang wall, wala ng pinto, wala ng mga harang. Gaano ba ka-importante yung mga harang, ha? Yung mga walls sa Israel? Gaano ka-importante yun? Nagsisilbing sa kanila yung protection. Sa atin, bakit tayo may gate? Yan, protection. Di ba? Kumbaga, hindi siya abnormal na feeling na matakot ka na pag kaya nakabukas, may biglang pumasok. Yung nga nakasara, binubuksan pang pilit eh. Lalo pa yung nakabukas. Anytime pwede may pumasok at ikaw ay gawa ng masama. So ang Israel, sabi diyan, darating ang panahon, ang Israel mamumuhay ng payapa at hindi kailangan yung walls. Kumbaga, ipinapakita lang diyan na yung peace mangyayari sa kanila. Magkakaroon sila ng trust. Sa ngayon po, meron silang tinatawag na Iron Dome. Hindi nila pwedeng patayin yun. Kasi once na pinatay nila yun, sa isang igla pwedeng mawala ang Israel. Yun po kasi yung pansalag nila. Kumbaga, pan-detect nila yon, every time may papasok na missile sa kanila, pan-detect nila yung lugar na yon, yung Iron Dome na yon para ma-repel. Darating ang time, ipuput down nila lahat sa mga protection na yan. Kasi magkakaroon nga, mararamdaman nila, oy, totoo nga, may kapayapaan, may peace. Ang Lord na nagsabi kasi noon, sino kaya yung papapel doon? Sinabi din sa Biblia kung sino. Nasa northern part
yung someone na magbibigay sa kanila yon at sasakupin din ng Israel after a while. At yung wala na siyang iba kundi sa makikita natin based sa mapa, Russia. Okay? Every time po may ginagawa ang Israel, hindi po makikita nyo hindi naman active ang Russia. Pero behind the scene, init na init talaga sino Prime Minister na si Putin? Nalusubin ng Israel. Lalo na nung ginagera nila yung Iran, yung mga kalapit, lalo na nung mapatay yung leader ng Iran, galit na galit ang Russia. Hindi lang po makaporma ang Russia ngayon kasi may gera din silang iniintindi. Kumbaga yung Ukraine, hanggang ngayon may gera pa rin ang Russia sa Ukraine. So ibig sabihin natin, ang Diyos ang nagsabi mismo, nasa Biblia yan, na etong mga bansang to ang gagamitin sa Israel para sila ay pahirapan. That's going to come. Hindi po siya hula-hula. Sinabi po straight yan sa Biblia. Okay? So they will have a covenant with the Antichrist. Ang Antichrist po magiging final na ruler ng mundo. Siya yung pinaka-great, nasabihin na natin yung term na presidente. Siya yung magiging pinaka-great leader or president or prime minister ng mundo. Kasi, why? Siya lang ang makakapagbigay ng peace sa Israel. Tinangkana ni Clinton, di ba? Yung nakaraan natin. Si Clinton, nagbigay na ng pag-uusap, bigyan ng kapayapaan ng Israel. Doon sa David Camp? Camp David. Pinag-usapan na nila yan. Sino ngayon nagtatangkang mabigyan ng peace ang Israel? Sino presidente? Sino yung kakampi nila ngayon na lumalaban? Sino presidente ng Israel? Ng Amerika? Si Trump. Diba? Si Trump, kaya rin umaalyansa sa kanya kasi pinoproteksyon na Israel kasi gusto rin nila magkaroon ng kapayapaan sa Israel. Marami pong presidente rin na ginagamit ng Lord to protect them. Pero darating ang time na meron talaga isang leader na magbibigay sa kanila ng protection na yan. Ibibigay sa kanila yung kapayapaan na hiningi. Hindi siya naibigay ng maraming leader, pero itong Antichrist, maibibigay nila yan. Kaya sila ay magkakaroon ng covenant sa Antichrist. Kumbaga, maniniwala sila, makikipagkaisa sila doon sa leader na yan para doon sa kapayapaan na hinihingi nila. Pero alam natin, sinungaling yung leader na yan. Tayo lang ba nagsabi? Hindi. Ang Biblia din na nagsabi. Sabi, his vile, salbahe siya, right out of the pit of hell. Ganyan siya kasama, itong leader na to. Kumbaga, for a while, ang bait-bait niya. Magbigay ba naman siya ng kapayapaan? Hindi lang sa Israel, sa buong mundo siya magbigay. Bakit hindi siya gigilalas talaga ang tao? Kasi sa atin, may magbigay lang ng kapayapaan, talaga naman, iboboto natin. Si Biko nga, di ba, gusto natin maging presidente. Hindi lang ang taga-Pasig. Di ba? Kasi nakita natin may ginagawa siya. Nakita natin kung paano niya try labanan ng corruption. Sa atin kaya gusto natin siyang, Lord willing, Lord, pwede bang maging presidente to? Di ba? Kasi yun ang gusto natin. What more, itong leader na lalabas, maraming tao ang maloloko niya kasi magbibigay talaga siya ng peace sa buong mundo. Pero beware. Why? Kasi 3.5 years lang po ang pinag-uusapan na kapayapaan na yan. Eksakto yan. Ilan yung 3.5 years? Ilan yun? Sa araw, sa buwan. 42 months? 42 months lang po yun. Parang kasi tagal ng COVID. Nung pumasok ang COVID ng 2019, almost after 3 years, medyo bumalik sa normal na lahat, di ba? Yun lang po ang itatagal ng Antichrist, yung kapayapaan na yun. Ano ang susunod na pagkatapos? Yung kalahating 3.5 years, yung 42 months na dulo, eto na yung matinding kahirapan na hindi na mangyayari ulit. Okay, ang Lord ang nagsabi noon, He will cause the sacrifice and the oblation to cease. So after bigyan sila ng leader na to ng kapayapaan, after ng 3.5 years, patitigil niya ang pagsamba. Okay, yung pag-worship. Alam niyo po ba ng Israel, wala silang iniintay ngayon na maitayo yung templo? Makapagsamba sila uli. Nagre-ready na sila doon. May mga horn na nga sila eh. May mga priest na silang ini-engage. Inip na silang mangyaring makasamba po sila uli sa isang templo. At maaring, kaya sila maniniwala sa Antichrist kasi bibigay ng Antichrist yung karapatan, yung kakanyahan, makapagsimba sila uli, makasamba sila uli. Okay? So, para mapatigil yung pagsamba, para matigil na kailangan may templo. So, maaaring ito, yung isa sa malaking
ibibigay na ano sa kanila. Ano tawag doon? Parang benefits. Isa sa benefits na, sige, itayo ang templo, papayagan ko kayo magsamba uli. Okay? Ito yung sabi doon, I believe one thing the Antichrist is going to do is assist them to restore the restoration of the temple. Nagpe-pray lang po kasi ngayon ng mga Hudyo doon sa, yung pader, yung Wailing Wall, yung natirang sa templo, doon lang sila ngayon kasi nakakapanalangin eh. Pero kaya ito yung gusto nila na magkaroon sila. Ito ang ironic ba tawag doon? Nung dumating ang Lord Jesus Christ, dumating sa kanyang kalagitnaan at gusto silang iligtas, bigyan sila ng kapayapaan, hindi sila naniwala. Pero this time, pagdating ng Antichrist at papahintulutan sila magsamba, they will believe. Why? Aparte po yun ng parusa ng Lord sa kanila, na sila ay magdire-diretso sa kapahamakan at nang maparusahan sila. Kasi ginagamit po kasi ng Lord, minsan yung mga leader para pamalo. Di ba? Marami sa kasaysayan niyan. Sabi ng Lord, nung sa panahon ng sa Egypto, nung nandun ng mga Israelites, yung Pharaoh, ilang beses nang tumanggi para palayain sila? Ilang beses? Sabi ni Moses, palayain mo mga tao ko, let my people go. Ilang beses yun? Na manhikan? 10. Okay? 10 beses na tumanggi ang Pharaoh, kaya ilang beses din silang pinulusan ng Lord? 10 beses din. Di ba? Iba-ibang klaseng plague. Di ba? Maraming na nangyari sa kanila. So, kumbaga ginagamit kasi ng Lord, sabi niya, pinatigas ko rin ang puso ng Pharaoh kasi gagamitin ko yung pamalo sa inyo. Okay? So, that may be the things that made them sign. Maring ito, pag natayo yung templo, ito yung magano sa kanila na okay, nakikipag-deal na kami. Nag-aantay lang po ang Israel dito sa makaka-deal nila. Up to now, they are waiting for that. May be so overawed. Sino bang hindi mamamangha? Pagka biglang napatigil ng Antichrist ang war. Di ba? Ngayon nga, tuwan-tuwa tayo pag nagkaka-ceasefire eh. May ceasefire ba ngayon? I think meron, di ba? May 45 days lang yata ang ceasefire sa Lebanon na ititigil nila. Ibig natin sabihin, sino ang hindi mamamangha doon sa isang tao na to na kaya niyang papayapain ng buong mundo? Kaya ang Israel, papasok po sila dun sa kasunduan na yun. At ibibigay sa kanila. Economically, mayaman ang mundo by that time. Kung meron peace, meron prosperity. Yan. Okay? So, alam naman natin, yung prosperity na yun, kung galing sa masama, hindi pa rin talaga, no? Panandalian lang yun. Gano'n nga siya kabilis? 3.5 years. Yung peace na ibibigay niya sa mundo. Ganun lang siya kadali. So, for a while, kaya ang Israel magre-rejoice, babalik sila sa pagsamba sa 3.5 years, then puputulin nyo ng Antichrist mismo. Kasi yun ang itinakda ng Lord, 3.5 years lang. Okay? So, paano ba yung papasok ang Antichrist? Ito, nasa Revelation to, dadaanan natin to ng saglit. Sabi, sa Revelation, when he is mentioned in the 6th chapter ng Revelation, paano darating daw ang Antichrist? He comes conquering and to conquer with a bow. Kumbaga, kumbaga mandirigma siya, pero eto ang kakaiba. Nakasakay siya sa puting kabayo, may sinisimbolo po yun, hindi matik yun na may para kayong may kabayo dyan na papasok. Mga symbolism po to, pero hindi armas ang dala niya. Ang dala niya raw, bow. Okay? Ang kakaiba dito, may bow siya pero walang arrow. Ibig sabihin lang, sa pag-aaral po, lahat po ng mga theologian, papasok siya ng may kapayapaan ang dala niya. Yung puti po, nagsisimbolo po yun ng peace. May 4 po kasi tinatawag na po, yung horse sa Biblia. Pagpasok po ng 7 years tribulation. Una po yung yung white horse. Ano yung kasunod? Ito, iniinom to eh. Red horse. Alam natin, pag red, di ba? Digmaan. Kasi pagkatapos po ng white, na kapayapaan, magsisimula ang Antichrist na matinding persecution. Kaya po red. Susunod po, black horse ang nasa Biblia. Ano ibig sabihin ng black horse? Pag black, kamatayan, death. At yung susunod, yung pale. Yung pale horse. Anyways,
Isusunod ko po yan na pag-aralan natin. Kasi po, importante ito, history to eh. So, by peace, masasakop niya ang buong mundo nitong Antichrist by peace. Hindi niya kailangan ng armas. Wala ngang yung kanyang yung kanyang dala. Statesman, unequal. Wala siyang katulad sa talino, sa galing. Sabi nga nung nakaraan, kasi maraming mga theory, hindi kaya ang Antichrist, yung anak ni Trump. Ano pangalan nun? Yung ano niya, yung... Ay, Manugang. Manugang pala. Sino Jared. ngayon? Si Jared. May Manugang kasi siya na kung saan, parang sa tingin na, siya yung nagbibigay ng peace sa Israel lagi eh. Charismatic kasi. Charismatic kasi yung in-law. So ano lang naman yun. Pero alam natin, bago lumabas sa Antichrist, wala na tayo at ayoko makita ang mangyayari doon. Di ba? Kasi nakita natin kung gaano kahirap ang panahon ng 7 years na yan. Okay, so his mouth, ganito siya katalino, his mouth speak great things, but he has forces behind him that intimidate. But he seems to be unable to, kaya niyang makipag-negotiate sa Israel, bibigyan niya ng security ang Israel, yung temple, papahintulutan niya mag-worship, itayo ang temple ulit sa Israel, and he lets them have their worship. Sino ang aayaw dyan? Sabi ko nga sa inyo, mula nung panahon ng Biblia, wala nang tigil sa laging ginigera po ang Israel. Yun ang buhay nila up to now. Then one day, may leader na lalabas at bibigay sa kanila, kaya sila ay makikipag covenant sa kanila. Kaso magugulat sila dahil after 3.5 years lalabas ang totoong kulay ng Antichrist, nung leader na to. So, yung sinabi kong baka yung manugang, lang po yan mga basa-basa lang po. Baka sabihin nyo, pag lumabas kayo, sabi natin siya, Antichrist daw, manugang ni Trump. Hindi po. Lang po siya, sa mga news po kasi mababasa nyo po yun na na-speculate ng tao, baka raw si Jared. Pero we don't believe that. Hindi ko si Jared. Baka si Trump. Baka raw mismo si Trump yung Antichrist. Yan, marami po mga speculation. Okay, so ito yung mga ibibigay sa kanila. Tandaan natin, mangyayari po to. Okay, sa huling mga panahon. So, sa gitna ng 7 years, ito na lang yung last, di ba? Sabi ng Lord, may huling 7 years na dadaanan ng Israel, at ito nga po, sa gitna niyan, ipapatigil niya lahat ng pagsamba. Ano pa? And in its place, He brings overspreading of abomination. Pagkatapos po ng 3.5 years ng kapayapaan, Red Horse, ito nga yung pinag-uusapan natin, death. Ito na po, darating na po rito yung time na wala pong matinuna sa buong mundo. Ang ekonomiya, wala na rin. Yung inflation na sinasabi ko sa inyo, wala na pong kwenta yung pera by that time. Ngayon ba naranasan nyo ng siguro na halos minsan wala na kayong hawak na pera pero nabubuhay kayo? Online na lang? Hindi nyo na nakakapitan yung sahod nyo, di ba? Pagpasok sa ATM, di diretso sa Meralco, diretso sa tubig. At kung sa padumi diretso, minsan wala na tayong nahawakan. Kasi yung control, even yung control po ng economy, nasa pangangasiwa po ng Antichrist sa panahon na yon. I think Sweden or Switzerland yata, napaka-open po sa kanila, may tatak na po, maraming tao po doon may tatak. Kaya po yun, nagre-rejoice pa sila. Kasi, hindi, kami ang ngayon, almost sa kumbaga, latest ang technology namin. Tayo po kasi ATM pa lang, tuwan-tuwa na tayo, no? May ATM kami. Di ba? May pera sa loob ng ATM, mga ganun-ganun. Pero wala na po sa kanilang card. Meron pong lugar, later ko po yan, makikita nyo rin, may mga pictures po ako niyan, nasa balita rin po yan. Pero ibig ko lang sabihin, even yung money, may control. Ngayon po, may control na. Meron pong lugar na kung saan, pag hindi sila nagpirma doon sa AMLAC, alam niyo yung AMLAC, naririnig nyo lagi yung AMLAC, yung sa mga anti-money laundering. Kasi pinupo sa kanila na magkaroon na ng chips, na kung saan nandun na lahat ng record mo. Marami na pong bansang meron. Sa train, panoorin nyo yung mga sumasakay ng train sa Switzerland yata, yun sa Sweden. Ginaganyan na lang po nila yun. Pumunta sila sa grocery, tinatapat na lang po nila yun. May RFID sa loob. May RFID po sa loob ng Hindi natin sinasabi, yan na ba yung tatakan? Kasi pag dumating nga, po yan, conditioning na, hindi, okay nga yun eh. Hindi nga nananakaw ang ATM. Ngayon nga, pag na-hold up ka, tangay lahat ng mo, wala na. Pag nandito, sabi ko, ay kung putulin na yung kamay mo, di ba? I mean, walang tao. Pero ibig ko pa sabihin, marami pong bansa ngayon na wala na sa kanila yon, normal na lang sa kanila yung may tatak.
Alam niyo po bang sabi sa Biblia, isang gagamitin ng Antichrist sa panahon ng kahirapan, pag hindi ka nagpatatak, papatayin ka. Ibig sabihin, may sinabi sa Biblia ang 666. Pero, I don't think na normal na 666. Matatakot ang tao, makita mo pa nga lang. Pag nakakita nga lang kami ng yung plate na 666, di ba? Yun nga ang cellphone ng nanay ko, may 3 666, nagkakatingin ako. Ba't ganun? I mean, ano sa atin yung number na yon? Pagka nakita mo, parang kakatakutan, di ba yun yung nasa Bible? Patak ng demonyo yan. Di ba may ganun? Marami pong way ang kaaway manlinlang. At isa na nga po yung normal lang yan. Merong mga tatak. Coincidence ba na sa kamay nila inilalagay? Hindi po. Ang Biblia din ang nagsabi. Yung tatak na yon, pwede siya ilagay sa noo or sa kamay. Why? Hindi ba yung mga nalolopat? Yung mga charger, yung mga natin, kaya tayo may charger. Pinaniniwalaan nila sa science din na meron tayong kakanyahan na mag-charge dito sa area na to, sa Kasano. Hindi po siya coincidence. Pinauna na ng Lord. Di ba? Pinauna na ng Lord John na ang gagawin ng Antichrist, niya sa buong mundo na magkaroon ng tatak. Kung hindi, buhay ang kapalit. Hindi ka na pwedeng magbenta, hindi ka na pwedeng bumili. Okay? Kaya nga sabi natin, kung babalikan nyo ang COVID, naranasan natin yun in a way. Na-control tayo nung number na yun. Yung passive code, na-control tayo na hindi ka pwedeng pumasok sa SM. Bibili nga ako ng cake dyan lang sa sa Red Ribbon Dan, dito pa sa simbahan. Hindi ako makapasok. Why? Wala ka pong mask. Mask lang yun. Hindi ka na makakilos. Di ba? Patong-patong nga yung natin. Control, kaya po yun kasi nagawa na yun ng COVID. Hindi lang po Pilipinas, buong mundo po ang nakontrol ng COVID. Na lahat, tigil lahat. As in, tigil ang paglipad, tigil ang mga barko, sasakyan, tigil. Meron ba tao sa labas? Wala. For ilang months. Kaya nila yun. So, hindi ako naniniwalang lang yan. Kundi, plano yan ng Lord na ipaalala sa atin na may mangyayari. Ang gusto lang ng Lord, maging handa tayo, maging ready tayo. Okay? Ang Diyos na nagsabi, and it remains desolate till the consummation, hanggang matapos ang wakas, ayan na magiging karanasan ng Israel. At ang mundo ay apektado rin. Death means poured out upon them. Okay? At ito yung huli na kung ibibigay sa inyo ngayon. Ang Antichrist kasi, after ng 3.5 years, may gagawin kasi siya. Ang gagawin niya, lalapastanganin niya yung temple. Nasa Bible po yun. Yung kung saan sumasamba ang mga Israelites, papasok siya doon, lalapastanganin niya kasi yung temple. Sabi sa Biblia po, I think sa Matthew, pag nakita niyo ng ginagawa to, tumakas na kayo. Sabi ng Diyos, umalis na kayo. Lumayo na kayo dyan kasi ang death imminent. Kamatayan na ang kasunod niyan. Pag nakita nyo na ang Antichrist, lumuklok daw sa temple at nagpasamba. Ang sabi ng Lord, huwag ka nang kumuha ng gamit sa loob ng bahay. Ang Diyos ang nagsabi noon, takas na. Kasi why? Wala na pong halaga ang pera, ang kayamanan sa panahon na yan. Kasi anong sabi ng Antichrist? Kung wala kang tatak, kung hindi ka magsasubmit sa akin, hindi mo magagamit lahat, ipipris lahat yan. Kaya bang i-freeze ng government natin ang kayamanan natin? Uy, kayamanan. Kaya may kayamanan eh. Yung mga libo lang naman, 100 sa bank, kaya ba nila gawin? Kaya nilang gawin sa isang iglap. Lahat po ng kayamanan ng mga diskaya, naka-freeze po lahat. Wala silang mahawakan. Lahat ng kotse nila, kinuha lahat. Lahat po ng bank account, napakaraming bank account ng diskaya, naka-freeze. Ibig sabihin lang po, kayang gawin niya ng government. Ngayon pa nga lang, ginagawa ng government yan. Kaya nga may AMLAC. Naranasan niyo po bang pag nag-withdraw kayo, ang kulit ng bangko ngayon, no? Tatanong, asan niyo po gagamitin? O pag may pumasok naman na pera sa saan po galing, inuusisa yan, lahat and everything. Hindi po yan coincidence. Pagre-ready po yan kasi may darating na isang leader. Okay? Napakaraming bagay na sinasabi sa Biblia na makikita natin later on mangyayari. So, I think next week ko na po ito sasabihin sa inyo. Meron po kasing pangyayari sa history na kung saan
magiging para siyang para siyang salamin nung gagawin ng Antichrist. Meron kasi isang leader, ayan na, nakita niyo naman yung pangalan, si Antiochus Epiphanes, yung ginawa niya sa temple, kasi may katulad po yan sa gagawin ng Antichrist later on, doon sa temple na iyaano niya. Magkakaroon tayo ng Idea, kung ano gagawin ng sa ginawa nitong taong ito noong araw. Yan. Kumbaga, ito yung ginawa kasi nila sa Israel. Sa Israel po ginawa ito. Ang Antichrist gagawin siya uli yan. Sa Israel din po. Okay? So, at least, nalaman natin ang history. Hindi man tayo pasado nun sa mababa ang grades natin sa sariling panlipunan, pero blessed tayo. Kasi yung mangyayari pa lang, pinapaalam na sa atin ng Lord. Kasi ayaw ng Lord na ang anak niya biglang, ano nangyayari? Ayaw niya ng ganun. Ang gusto niya sa mga anak niya, ready, naka-prepared. Okay, tayo po tayo. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo po sa amin na sa bawat araw, Lord, maging handa kami. Dahil ikaw nagsabi, may darating na kapahamakan, Panginoon. Yung kapahamakan, Panginoon, na walang katulad sa kasaysayan. Lord, marami din pong salamat na sa kabila ng mga mangyayaring na to, pinangakuan mo rin ang iyong mga anak na kami i-safety mo, na kami ililigtas mo, na dadalhin mo kami doon sa lugar na kung saan nandun ka, bago mo igawad yung parusa sa sanlibutan, Panginoon. Marami pong salamat sa pangako niya. Kaya pangahawakan namin, Lord, na ikaw ang nagsabi sa amin na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, especially, Panginoon, sa mga anak mo, Lord, na sumusunod sa iyo, panatilihan mo kami na ready, at na anytime na bumalik ka, kami ay handa at makakasama kami sa lugar, Panginoon, na kung nasaan ka din ay sa kalangitan, O Lord. Kaya thank you po sa pagpapaalala today. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.